Yan eh, hi. Opo. Sumisikat ang career ko. Punong-puno ng trabaho, 1-0 na deal araw-araw, 1-0 social media account. Milyon na followers. Ako ang sandigan. Ganun ba? Makinig ka sa kondisyon. Sabi ni mama, di ka pwede magtrabaho. Pagkatapos ng kasal, sa bahay ka lang mag-alaga ng anak. Pero wag kang mag-alala, pag pinakasalan mo ako, giginhawa ang buhay mo. Hindi ganito, kundi ganito. Naiintindihan mo? Parang rocket ang pag-angat ko. Mas mura ka pa sa bakal na scrap. Ituloy mo. Mataas ang standards ko. Medyo pangit ka, wala kang charm. Pero pwede na kita. Sabihin mo kay mama pagkasal na tayo. Dapat 2 lalaki ang anak mo. Kung di lalaki, tuloy-tuloy ang pagbubuntis mo. Dagdag pa ni mama, bawal magwaldas ng pera ang babae. Ako ang maghahawak ng pera mo. Ang kape mo rito. 15 to diba? Ilang patatas na ang mabibili sa 15? Si mama rin. Tama na. Bakit hindi na lang? Si mama ang pakasalan mo. Ang kapal mo. Puro si mama sinasabi mo. Akala ko ba andito ako? Para makilala siya. Ikaw. Bastos ka. Sa susunod na meeting, isama mo si mama mo. Sa 1-0 deal nyo. Mura ang lason ngayon. 5 lang sapat na. Panghabang buhay mong pagkain. Ikaw. Hindi makapaniwalang. 300,000. Mababaon tayo sa utang. Kamusta? Hi. Nakasuot kang malaswa. Para akitin ako? Hoy. Kahit bastos ka man, bantayan mo ang salita mo. Ikaw. Makinig kang mabuti. Government worker ako. 3,600 piso ang sahod. Maganda ang benepisyo. Di ka na magtatrabaho. Pag nagpakasal tayo, bibigyan kita ng 300 piso allowance. Deal? Salamat pero pass. Swerteng lalaki tulad ko. Bihira talaga. Kailan ang kasal? Walang hiya ka. Saan ka nagpunta? Nandyan pa ang 500 ni utang ng tatay mo. Ikaw ang magbabayad lahat. Magsimula na tayo. Marami akong gagawin. Gusto kitang pakasalan. Gino, sa maling mesa po ba kayo? Hindi po. Lahat po dito, naghahanap ng mapapangasawa. Nagustuhan. Napo kita. Makatwiran naman. Sa mga lalaki, 2 mata't 1 ilong lang. Pwede na makisama sa kahit sino. Magpapakilala na po ako. Ako si Juan, 25 anyos, walang bisyo. May milk tea shop na pinagbebentahan. Pero tutupo. Hindi pare-pareho ang kinikita ko. At gusto ko nang magpakasal. Walang kailangang dowry. Simple lang dapat ang kasal. Kinakabahan ako sa maraming tao. Maganda ang pulseras mo. Bagay sa'yo. Salamat. Ano po ang pangalan ninyo? Fu po ang apelyido ko. Titingnan ko sa listahan ko. Apelidong Few, 20 ektaryang lupa, may babuyan, bahay sa probinsya, kasama mga magulang, marunong magmaneho ng traktor. Pwede rin, na ako yun. Katanggap-tanggap ang mga kondisyon. Nagkakaintindihan tayo. Ginoong Few. Sinasabi niyo ba? Kayo ba? Tara na, magsisara ang NS sa loob ng 1 oras. Aabot pa tayo. Hoy, iwi, dadagdagan ko ng 100 piso. 400 piso na allowance. Dodoble pag nagkaanak tayo. Kung pakakawalan mo ako, magsisisi ka. Ang sinumang makatuluyan, ang katulad mo, malas habang buhay. Itago mo yung 400 piso para sa mumurahing laruan mo. Narinig ko ang usapan ninyo, Amang Salgador. Inang palamunin, kung di mo ako pakakasalan, mabubulok ka sa kulumpo ng mga buwaya, nakakadiri.
Ikaw, maagang nakipagkasundo, bagong kasal, walang pagsisisi, hindi mo ba naiisip? Napakamadali. Kailangan nating suyuin ang pamilya. Ang hindi pagpakasal ngayon, ang pagsisisihan ko. Ganoon ba? Eh kung aalis na ako, tawagan mo na lang ako. Binata. Yung pinagtagpong ng tatay mo, 3 kape na ang inubos. Paano? Bakit nandito ka? Maling lugar, sorry. Yung kapehan, naging tanggapan ng rehistro. Basta, kahit sinong mapapangasawa, mag-report ka na. Hindi ko kaya. Saan ka pupunta? Magpakain ng baboy sa bukid. Teka, kailan pa nagkaroon ng baboyan ng grupo natin? Walang modang bata ka, isang hamak na tao, akala mo't pag-iwas sa tawag, ay hindi kita mahahanap, makinig ka, natanggap na namin ang 600,000 yuan, nabigay kaya ni Lifugi, at nakatakda na ang kasal, maghanda ka na para sa kasal. Si Lifugi, yung kalbot masamang ugali, na kilalang kilala sa kasamaan, na kahit asoy, kumakagat sa kanya, sa daan, hindi naman ganoon kabigat, kahit mamamatay tao man siya, basta hindi kanya sasaktan, wala iyon, swerte mo't nagkagusto siya sa'yo, gusto mo ba ng ganitong swerte? Ikaw, sabihin mo kay Itay, may asawa na ako, gusto niyong pagkaperahan ako. Huwag na kayong umasa. Naku, yang pag-aasawa mo. Pagkatapos ng isang araw, hindi ito laro. Kung hindi ka magpakasal, paano natin babayaran ang mga loan shark? Si Itay ang umutang. Pakasal sa sugarol? Hindi kailanman. Iwan mo yang walang kwentang lalaki. Walang utang na loob. Sukab na anak. Pinalaki ka ni Itay. Nagsayang ng pera sa aso. Nakasal ka kay Itay noong 5 ako. Tapos iniwan mo ako. Pinaghirapan kong pera. Ang pambayad sa sugal mo. Ang tunay kong ina, anak man sa dugo o hindi. Wala akong utang na loob sa'yo. Matapang kang ang bata, tandaan mo, mapapakasal ka sa kanya. Kung makatakas ka ngayon, luluhod ako tatawagin kitang ina. Hindi pa bagong taon. Itago mo yung pagluhod mo, hindi pa man bagong taon ng China, hindi mo pa kailangang lumuhod. Asawa, ito ay Asawa, si Hihuan. Siya ay, ano ulit ang pangalan mo? Fu Jinyaw. Ginoong Fiu. Ang haba ng pangalan. Ito ang aking bagong kasal na asawa, ang makisig na Ginoong Fiu. Ano sa palagay mo? Ang pugi, di ba? Kumusta? Asawa ako ni Juan. Kami ay legal at may sertipiko, may bisa sa batas. Aprobado ng gobyerno. Nakikita mo ang larawan at ang pulang tatak. Mahal. Pakilala ninyo ang inyong relasyon. Ang aming relasyon ay ina at anak na babae. Yan ang tamang termino. Pag alis ko, luluhod ka at tatawagin akong ina. Alis na tayo. Pasaway, matulog ka na lang sa kalsada. Huwag ka nang bumalik sa residence. CJ, wala nang ibang tao. Maraming salamat sa pagsagip mo sa akin kanina. Walang anuman. Kapag may problema ang asawa ko, nandito ako para sa kanya. Bakit ka bumalik? Hindi tayo nagpalitan ng kontak. Nakalimutan ko talaga. Iscan ko ang i-heat code mo. Sa teknikal na aspeto, legal na tayong mag-asawa. Sabi ng matandang yon wala kang tirahan. Natutulog sa daan, tumira ka muna sa akin. Sige, hati tayo sa renta. Sagot ko ang kalahati. May asikasuhin lang ako, ay te-text ko sa'yo ang address. CJ. Dalawang beses na akong umikot. Mali yata ito. Nasaan na kaya iyon? Saan nga ba itong lugar na to? Okay naman ang lokasyon, medyo mahirap lang hanapin. Ang laki ng complex na to. Ang mahal siguro nito, ha? Well, okay naman ang mga baboy, kumita ng maayos. Ikaw, Ako, ikaw na mauna. wala lang. Gusto ko lang sanang itanong. Anong floor ang apartment mo? I-register ko ang fingerprint mo para mas madaling pumunta dito. CJ. Subukan mo. Paki-register ang fingerprint mo.
Salamat. Sa atin. Pwedeng wag nang magpormalan? Parang panaginip ang pag-aasawang ito. Kailangan kong masanay. Ano ba ang balak niya? Gusto niya bang gampanan ko ang tungkulin bilang asawa? Oh, matulog kasama ko. Maupo ka, magulo ang bahay. Ako na ang magliligpit. Assistantly, bakit parang sinalanta ng bagyo ang apartment mo? President Fu, mga binatang nakatira. Gusto ng gusot na dekora sayon. Walang bante ng toilet paper. Malinis na yan. Huwag na itong maulit. Nay, may asawa na ako. Huwag kang mag-alala, hindi ako magiging katulad ni ate, na pinagtatapak-tapakan. Disente ang lalaking napangasawa ko, gwapo at mapagkakatiwalaan. Kapag kasama ko siya, walang mang-aapi sa akin. Juan, Gia, tigil na sa pag-uga, masusuka ako. Dapat lang sa'yo, nagpakasal ka ng palihim, ni hindi mo man lang sinabi. Sino ba naman ang lalaki? Gwapo ba? Mayaman ba? Ang apelyido niya Ifiu, sa pagkakaalala ko. Di ko matandaan ang buong pangalan. Hindi akin ang pera niya, kaya huwag kang umasa. Tigil na sa pagbabalak. Ang pamilyang Fiu ay bihira sa Xuancheng. Sus Mariosep, ikaw, ang asawa mo bay. Si Fu Jingyao ang pinakamayaman. Sa Xuancheng, Gia, sobrang nanonood ka na naman ng palabas? Akala mo basta na lang ako makakakuha ng random na tao para pakasalan ang isang mayaman? Pamilya niya ay nag-aalaga ng baboy. Yung bahay, upahan lang. May sasakyan naman siya, isang hand tractor, practical at matipid. Umaasa sana ako sa pera ng matalikong kaibigan. Pero hindi na mangyayari yun. Masaya na ako kung magkagusto sa akin ang imunting prinsipe ng pag-aalaga ng baboy. Ang aking maselang mga daliri, ang nagpapatakbo ng simpleng milk tea shop. Ako ang nagmamando rito. Nakakabuhay ng marangal sa sariling sikap. Sige, magbubunga rin ang sipag. May mga customer na. Umalis ka na. Huwag mong papansinin ang asawa ko. Mr. Fu, wala akong masamang intensyon. Gusto ko lang itanong, kailan mo ibabalik ang bahay ko? Ano? Villa sa lungsod para sa kubong bahay mo? Hindi pa sapat para sa'yo. Hindi yun ang. Ano ba talaga ang pakay mo? Mas maliit pa ang tirahan ko, kaysa sa banyo mo. At saka, kung malaman ni Lolo Fu na, And Fiu. nagpapakahirap ka ng ganito. Juan. Ipapakilala kita. Ito si Director Lai, negosyante ng aming babuyan. Ako, nag-aalaga ng baboy. Director Lee. Oo, ako ang gold tier na partner sa pagbababoy. Director Lee. Ito ang asawa kong si Ihuan. Mr. Fu. Yelay. May iba ka pang pupuntahan, hindi na kita abalahin. Sige, mauna ka na, at asikasuhin mo na yon. Fu. Ang ganda ng kalidad ng baboy ninyo. Sa susunod, sana madalas tayong magtrabaho. Kita Pets. Nakipag-partner si Ellie sa pabrika namin. Sinabayan niya akong umuwi. Normal na empleyado lang ang trato sa akin. Huwag ka ngang masyadong mag-isip. Ang swerte naman. Ano? Ang ganda ng company culture nyo. Ni minsan di ako sinundo ng tatay ko. Hi 8. Hey Juan, tamad kang babaeng to. Akala mo ba't lumipat ka ng lugar? Hindi na kita mahahanap. Kahit saan ka magtago, hahanapin kita. Itago mo lang ng itago. Gagawan ko ng kasiraan ang kapatid mo. Salbahing babae ka. Anong ginagawa mo sa kapatid ko? Nag-drop out siya para mapag-aral ka. Kapal ng mukha mong kapatid. Siya ang napakasawing palad. Hawan, huwag kang lalapit sa akin. Nagbabala ako. Manahimik ka. Ano ng problema? May aasikasuhin ako. Umuwi ka muna. G-Fu. Ito ang kontrata mula sa grupo Go. Kailangan ng pirma mo. Napaka-urgent ito. Walang oras. 3 buwan mo itong pinaghirapan. Sa $1 billion na deal.
Sa ngayon, kailangan kong alamin ang tungkol sa pamilya ng asawa ko. Opo. Aba, paslit ka. Anong gusto mo? Sasaktan mo ako. 8. Nasaktan ka ba? Ipapakita ko sa'yo ang kaya ko. Anong pakay mo sa kapatid ko? Dahan-dahan, kayong dalawang paslit. Isang tao sa inyo ay nagkakahalaga ng 600,000. Maaring, ikaw ang pakasalan si Lifugi. O, pakakawalan ng kapatid mo ang asawa at pakakasal dito. Panaginip lang yan. Hindi pwede. Sigurado ka ba? May mga paraan ako. Kung kailangan, hahanapin ko ang lalaking na pangasawa mo at kukunin ang pera sa kanya. Mapapagod siya sa pagiging pabigat mo at iwan ka. Pagkatapos, makakapag-asawa ka kay Lifugi. Huwag kang maglakas loob. Kaya kong gawin ang lahat. Nakuha ko na ang 600,000 na bigay kaya. Kung ayaw mo, babayaran ko na lang ang sugalero mong bayaw para hiwalayan at mapakasal ang kapatid mo kay Lifugi. Huwag mong hawakan ang kapatid ko. 600,000 lang. Babayaran ko. Mahal, huminahon ka. Gamitin mo ito. Lifang, huwag. Tigil. Huwag. Pakiusap, sabing hindi. Ganyan ang tama. Huwag ng paandaran. Ng karahasan, di ba? Ito, at ito. Pumili ka. 600,000 mula ngayon. Lumayo ka sa asawa ko. Ano to? Mga basurang papel lang, na may mga guhit na zero. Akala mo tanga ako. Sikito, dalhin mo sa bangko para ipapalit. Seryoso ka? Anong trabaho mo para magkaganyang pera? Nag-aalaga ako ng baboy. Magbababoy. Nag-issue ng seke na 600 ni. Nababaliw ka na ba? Pakasalan ang manlolokong to. Lumabas ka. Sawang-sawa na ako sa laro mo. 1-1. Umalis ka na. Ako na bahala. Hindi ako sasaktan ni Lifugi. Hidahay, anong klaseng ama ka? Pinapayagan ang dayuhan. Apihin ang sarili mong anak. Dayuhan, nanay mo yan. Ano ba yung sigawan? Ano nang dahilan ng sigaw na yan? Sino nagsimula ng gulo? Ginoong Wang, di ba't sa susunod na buwan ang bayaran? Si Hidahay. Hindi ako ang may gawa ng problema. Kayong, mali ang pinakikialaman nyo. Mali ang tinutukoy nyo, Ginoong Wang. Kami mga maliit na tao lang. Sino ang aming lalapastanganin? Tama na ang salitaan. Kung sino man dito sa kwartong ito, ang maglakas loob na sumulong, babasagin ko ang mga binti nyo. Naiintindihan, naiintindihan. Hindi na mauli, umalis na tayo dito. Masamang babae, bilang na ang araw ng kapatid mo. Parang palakang nakadikit sa sapatos. Hindi naman delikado. Nakakainis lang ang katigasan. Umalis ka na. Huwag mong isiping ang mga kakilala mo ay makakapagligtas sa'yo. Hindi pa to tapos. Tandang lahi ka, habulin sila. 8. Mula nang makapagtapos, magkano na ang naibigay mo sa pamilya? Mabusisi ang kanilang talaan. Mas matapat pa ang mga aso. 1-1. Huwag kang magalit. Maghanap ako ng paraan upang ayusin ang perang ito. Ano pang dapat pag-isipan? Hindi sa'yo ang utang sa sugal. Huwag kang makialam. Malinaw ang pinagmulan ng problema. Ako na ang bahala. Sinabi kong huwag, bigyan si Maymay ng pautang. Ipilit mo pa rin. Anak mo rin si Maymay. Dapat bigyan ng tirahan ang anak. Wala namang nakuha si Nayi at Juan. Pantay ang pagtrato ko sa kanila. Ang apartment ni Maymay. Ano? Aatras ka na ngayon? Bibilhin namin. Walang kwenta. Ang hukay na ito ng pera ay may proteksyon. Impossible. Kailangan imbestigahan. Ikaw. Direktor Fu, naiintindihan ko. Aayusin ko agad. Bilis. Pumasok kayo. Magtago at huwag lalabas. May nakita akong kausap mo. Saan sila nagtago? Sino? Ang yon? Nagmumukha kang may tinatago. Ano ang nasa loob ng kotse? Isang sorpresa. Sorpresa. Pasok ka muna sa kotse. Dito na tayo mag-usap. Dito na tayo mag-usap. Anong sorpresa? Hindi ba't mag-asawa na tayo? Magdiwang tayo.
Nakabili ako ng mga pagkain. Magluto tayo sa bahay. Marunong ka magluto. Hindi. Pero pwede akong matuto. Juan. Hindi mo na ikabit ang seatbelt. Akala ko hahalikan na niya ako. Bakit mabilis ang tibok ng puso ko? Siguro dahil sa gulat. Pamilyar ang kotse na ito. Hindi ba't ito yung kotse ni Ile? Nasaan ang traktor mo? May sira ang kotse na ito. Pinagawa ito ni Eli sa akin. Ang traktor ay ipinapaayos din. Pasensya na. Hindi ko napigilan. Diyos ko. Kahit himala, may kapalit na gastos. Hindi ko na kaya ang trabahong ito. Bakit gabi naigising ka pa? Nag-aayos lang ng accounts. Sa loob ng 3 buwan, kailangan kong kumita ng 600 para kay Hedahay. Mula noon, quits na kami ng kapatid ko sa mga Wala nang koneksyon. Mahal, ginagatasan ka lang ni Hedahay. Parang gatasan. Hindi tayo niyan gintong inahin. Huwag kang magpapagamit. Barely kumikita ang milk tea business. Ayoko ring magbayad. Baka patayin niya ang gintong inahin. Masyadong mabait ang kapatid ko. Ayoko siyang maapi. Anong problema? Ang hirap kumita ngayon. Nasa ilang daan lang ang benta araw-araw. Mahal, meron akong 600 . Huwag, hindi kailangan. Malaking halaga ang 600 . Ilang baboy pa ang kailangan mong ibenta? Magtiwala ka sa asawa mo. Personal kong utang ito. Hindi natin dapat problemahin. Matulog ka na. Sasabay ako pagkatapos nito. Mabait ka ha? Good night. Tara na, matulog na tayo. Magpahinga ka na. Sige na, bilisan mo. Assistantly, asikasuhin mo ito para sa akin. Juan, bumababa ang benta araw-araw. Anong dapat nating gawin? Nababaliw na ako. Grabing stress, pati. Lucifen ay di na nakakagana. May bagong order ng baw. Juan. Malaking order. 5 o 10 order. 30 orders. Mas malaki. 300 orders. Lemon tea sa 20 piso bawat order. Abot 6,000. 300 order. Ang laki nito, galing sa iisang kumpanya. 6,000 araw-araw. Abot 180,000 sa isang buwan. Sa tingin mo gagana to, maghihinala kaya si Mrs. Director ko, garantisado ang planong to, solusyon sa merienda sa opisina, at bayad sa utang ni Madam. Makakaramdam siya ng tiwala. Akala niya galing sa kanya. Masarap naman ang milk tea. Di ka naman paghihinalaan. Dagdagan ng dessert orders. Sa loob ng 3 buwan, bayad lahat ng utang niya. Naiintindihan ko. Isa pang bagay. Anong ginagawa niyo ni Mrs. sa gabi? Yun ay exclusive content. Kailangan magbayad para mapanood. Ano ng problema, mahal? Wala. Pagod lang. Okay lang ako pagkatapos magpahinga. Kumain ka na ba? Hindi pa. Masyadong pagod magluto. Pati kumain. Ako na ang magluluto. Marunong ka. Hindi. Pero pwede akong matuto. Painitan muna ang kawali, saka lagyan ng mantika. Mainit na ba ito? Paano ko malalaman kung... Teka, paano malaman kung mainit na? Ay naku. Subukan mo.
Anong nangyari? Hindi ba masarap? Ano yun, Irob? Masarap ba nang umiyak ka pa? Ganon kasarap, araw-araw akong magluluto para sa'yo. Sa totoo lang, kain na lang tayo sa labas. Hindi na kailangan, mahal. Ako na ang magluluto. Mag-order na lang ako, pagod na pagod ka sa trabaho. Pag uwi mo, karapat-dapat ka sa masahe. Nagluluto ang asawa. Malungkot ka, aalalayan ka ng asawa. Mahirap na ang trabaho sa labas. Salamat, mahal. Juan, nalilito ako. Talagang wala kang hininging dote. Kapag nangako na ako, hindi na ito mababago. Mas mahalaga ang alaga ng asawa ko kaysa dote. Pero ang problema, seryoso pala siya sa pagtanggi mo. Alam ba niyang napapagod ka? Sa paggawa ng 300 milk tea araw-araw. Nakakapagod na trabaho, walang kwenta siya. Gia, dahil masigla ka. Ikaw na gumawa ng 300 inumin ngayon. Hay, nag-aalala lang ako sa'yo. Kapag mag-aasawa ng lalaki, pera o pagmamahal ang dapat hanapin. Kung wala siyang pera, gwapo naman ba siya? Presentable naman. Sakto lang. Magaling ba siya sa kama? Hay, Gia. Wala pa kaming nagagawa. Ano? Baka may sakit siya. Tigilan mo ang kalokohan. Peking kasal yan. Bakla ba siya? Welcome. Ano po ang hala? Ang gwapo niya. Punta ako para kay Juan. Anong ginagawa mo dito? Walang trabaho sa pig farm. Juan, wag mo sabihin ito na. Siya ang normal na normal. Asawa ko na walang problema. Hindi masyadong busy ngayon. Sinamahan kita pa uwi. Kailangan ng tulong. Hay, nga pala. Sobrang kailangan namin. Ako na ang bahala dito. Nabanggit ni Juan, may pig farm ka. Ilan ang baboy? Gaano kalaki ang lupa? Pinakamahalaga, ilan ang ex mo? Wala pang naging ex. Gia, magtrabaho ka na. Hindi masama, 30 taong single, sanay na ang mga kamay. 2 lemon tea, please. Sandali lang po. Gusto ko yung gwapong lalaki ang gagawa. Pasensya na, may 200 pang order siya. Ako na ang gagawa para sa'yo. Maghihintay ako sa kanya. Sobrang busy kami ngayon. Subukan niyo po sa ibang tindahan. Ang seloso naman nitong cute. Anong ginagawa mo? Tingnan mo kung saan ka pupunta. Pasensya na, talagang sorry. Mga walang kwentang security. Pinapapasok basta mga delivery. Sino pa nanagutan pag may nawala? Hoy, ikaw. Ano na problema sa delivery drivers? Paano mo nasabing magnanakaw ang mga tao? Anong kumpanya pinagtatrabahuhan mo? I-report kita. Kayong mga nakaupo lang. Akala nyo ang gagaling nyo? Kung wala kaming delivery, nakatambay lang kayo sa opisina, asim pa ng puwet, nakatunga nga lang sa bahay, hina pa ng katawan. Mamamatay kayo sa gutom kung wala kami. Ikaw. Tama na ang away. Manager Wang. Itong delivery girl na to. Sinalpok ako at nagsigaw. Narito na ang order ng kumpanya nyo. Sandali. Hindi mo na kailangan. Pumunta pa dito sa susunod. Ano bang basehan? May 3 buwan kaming kontrata sa inyong kumpanya. Sa palpak na quality control, kanselado na ang kontrata. 2 buto ng lemon sa tsaa. Pasok pa sa standards. Eto, ako ang may batas dito. Ano magagawa mo? Ikaw ang may hawak. Po, Nagbayad ka ba? paumanhin. Ako talaga ang may kasalanan. Normal lang ang lemon seeds sa tsaa. Masarap pa. Ang kapal ng mukha mo. Ang duwag niya sa harap ng food delivery rider. Wala kang alam. Bumalik ka na sa station mo. Kung ayaw mo sa trabahong ito, mag-empake ka na't umalis. Teka. Hindi naman sa diko kaya magdala. Buksan mo. Sige na, alis na tayo. Ingat ka.
Salamat kanina. Walang problema. Dapat lang sa mga bully ang ginawa mo. Huwag mo silang pahintulutang mang-api. Para makapag-sorry ako. Sasamahan kita mamayang gabi. Tanghaling tapat naman. Dito pa ba tayo mag-uusap? Ano ba yung iniisip mo? Ang ibig kong sabihin, magluluto ako ng hapunan bilang pasasalamat. CJ, Tara na. ano nang ikinasasaya? Ipagdiwang, ang pinakamayamang lalaki sa Xuanxing mula sa Grupo Few. Mag-order ng lahat ng afternoon tea niya. Para sa susunod na 3 taon dito, tataas na ang bentahan ng milk tea shop ko. Para sa'yo to. Ano nang nangyayari? Sabi ng lolo ko, kapag nagpakasal na ako, kailangan kong ibigay ang sahod ko. Ito ang gagamitin natin para sa gastusin ng pamilya. Hindi kailangan. Mga nakasele na pagkain pagkatapos ng siyam sa supermarket. Hindi ko magagastos ng malaki. Tipid na tayo dito. Okay na okay. Hoy, asawa ko. Alagaan mo lang ako. Ilagay mo ako dito. Madaling mawala. Ako na ang bahala dyan. Ibibigay ko kapag kailangan mo. Mabuti. Kain na tayo. CJ, Naku. Wala na sa kontrol. asawa, pinalitan mo ang electric toothbrush. Kuya, nagpound ako ng lemon dito. Kung magpupound ka, mag-shake ka rin. Bracelet mo, parang kapareho ng sakin. Mga nakaraang taon, galing sa kaibigan. Ano nang nangyari? Sir, kayo. Ayos lang po ba kayo, Ginoo? Magtiis ka muna, tatawag ako ng ambulansya. Gising na. Hoy, bayad na ang mga gastusin sa ospital. Sabi ng doktor wala na sa peligro. Ang buhay mo, pagkatapos gumaling ng sugat, tawagan mo pamilya mo para sunduin ka. Ito ang nanay ko noong bata pa ako. Para sa akin to. Sayang, nawala ko. Bumili ako ng kapareho. Ipinapakita nito na, ang kapalaran nating dalawa, ay itinakda na talaga. Ang laki ng pagkakataon, Yi Fu. President Fu, ang target na itinakda ng kumpanya ay tumaas ng 2% mula noong nakaraang buwan na may inaasahang kita na 0 bilyong yuan. Susunod, plano ng kumpanyang. Tapos na ang pulong. Ano nang nangyayari kay Hari ng Impyerno ngayon? Nag-freeze ang impyerno. Terena. President Fu, may business banquet mamayang gabi. Nakahanda na ang sasakyan mo. Kanselahin mo. Ito ang itinakdang itinerary ng matandang si Master Fu. Parang hindi ito angkop. Gusto ng lolo kong makipag-network sa mga financial elite. Lahat ng mga plastic na social climber na may pekiniti. Nakakasuya. Kanselahin mo. Opo, sir. Dagdag pa, gusto ng asawa kong umuwi ako ng maaga para sa hapunan. Mula ngayon, ang mga walang kwentang hapunang ito at events. Hindi na dapat ischedule. Naiintindihan ko. Masama na ang CEO na Mama's Boy, lalo na pag lovesick pa. Di ko na kaya. Juan, nauwi na ako. Nakarating ka na. Nakita ko to sa mall kanina at naisip kong bagay na bagay. Ang pajama set na to sa'yo. Subukan mo na. Tingnan natin ang pagkakasya. Mahal, sigurado ka bang bagay ito sa akin? Ikaw sigurado ka bang bagay ito sa akin? Hindi ba maganda ang itsura nito? Ang astig nito, parati kang nakasimangot buong araw, na parang nawalan ka ng milyon. Sa mga kliyente, dapat puno tayo ng positibong enerhiya. Tama ba? Bubuksan ko ang pinto. Lolo, anong dahilan ng pagbisita mo? 1 buwan lang ang pagitan. Ganito na kabago ang panlasa mo? Teka, hindi ito yung... Huwag kang magdahilan. Dapat makinig sa asawa ang isang lalaking may asawa. Ikakasal ka na, nang hindi sinasabi sa lolo mo, si Assistant Lee pa ang nagbalita sa akin. Ikaw, Arf. hindi pwedeng magbinata ka habang buhay. Lolo, hindi ko sinasadyang itago. Hindi pa niya alam ang tunay kong pagkatao. Magaling, anak, pagtatago ng iyong pinagmulan. Panlaban sa mga babaeng pera ang habol. Dahil libre ako ngayon, makikilala ko na ang manugang kong babae. Halika na. Lolo, si Juan ito. Ikinagagala kong makilala kayo, Lolo. Maupo po kayo. Kukuha po ako ng tubig para sa inyo. Sige. Lolo,
Hindi pa niya alam ang totoo kong pagkatao. Huwag kang mabulol. Hinay-hinay lang. Ang lola mo, ginanito ko rin noon. Lolo. Narito ang tubig. Salamat. 1-1. Mabait ba ang apo ko? Sa'yo, Napakabait po niya sa akin. mahigpit siyang pinalaki. Hindi sanay sa babae. Pakiusap, pagtiyagaan mo siya. Kailan nyo ba? Bibigyan ako ng apo sa tuhod? Lolo, gabi na po. Bakit hindi na po kayo umuwi at magpahinga? Ipapasundo ko na po kayo. Huli na para umuwi. Dito na ako matutulog. Ang katandaan kong ito, hindi na kaya ng biyahe. Sa kwarto ko na po kayo. Ako na sa sofa. Hindi ba? Kayo ay magkasama sa kwarto. Kayong dalawa. Hindi kayo nagsasama? Lolo, paano naman po yon? Mabigat po ang trabaho ko. Napapagod na ako. Di makatulog ng maayos. Ayaw niyang gambalain ako. Kaya minsan magkahiwalay kami. Mas makakabuti po ito sa amin. Opo, Lolo, hindi niyo po alam. Gising ako buong gabi kay Juan Juan. Di pwedeng pareho tayong. May mga pasa sa mata. 1-1. Matagal ka nang nagtiis. Kunin mo ang carding ito. Magbakasyon ka bukas sa trabaho. Magpahinga ka ng maayos. Pero, Lolo, ako ang may-ari ng kumpanya. Saan ka matutulog? Nakatulog na ako sa sahig. Sa pig farm noon, may ekstrang kumot ba? Nasa aparador. Pasensya na sa abala. Biglaan pong dumating si Lolo. Wala akong magawa. Mga matatanda, naiintindihan ko. Naaawa rin ako. Makita kang nasa sahig. Lolo, anong ginagawa mo dito? Walang hiya ka. Matanda na ako. Pero hindi ako Yulianin. Matutulog na kami, Lolo. Good night. Matulog kayo. Paalam. Titindig ako rito. Hanggang makatulog kayong dalawa. Saka ako aalis. Tandaan nyo, wala ba akong apahap na apo ngayong gabi? Anong gagawin natin? Sa tingin ko. Siguro, Sige, naiintindihan ko na. Umalis na ba siya? mukhang. Siguro umalis na talaga siya. Nagbibiro ka lang, di ba? Pambata yan. Nasa sa kanya na ang maniwala at nasa atin ang gawin ito. CJ, Kalimutan mo na. Pwede bang ganito na lang tayo mamaya? Paano kung kumatok ulit siya? okay lang ba yun? Naman, ano naman masama doon? Legally married naman tayo eh. Huwag ka lang mag-astang kingkoy. Hindi ba sa tingin mo, kasya pa tayong 4 na aso dito? Matulog ka na lang. Kailangan nating maagang gumising bukas para asikasuhin ulit si Lolo. Uuwi na ako pagkatapos kumain. Lolo, tatawag na ako ng taxi para sa'yo. 1-1. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang apo ko. Kampante na ako. Huwag kang mag-alala, Lolo. Kapag hindi siya sumunod, sisiguraduhin kong magpakabait siya. Mabuti. Lolo, dumating na ang sasakyan mo. Alis na tayo. Sige. Bumisita ka ulit kung gusto mo, Lolo. Oo, gagawin ko. Fujin Yao, huwag mong baliwalain ang sinabi ng matanda. Gusto kong makita ang apo ko bago ako mamatay. Naiintindihan ko, Lolo. Ingat ka, Lolo. Fujin Yao. Kung tama ang alala ko, ang SEC ng Few Group. Siya nga yon, di ba? Ikaw pala si. Mahal, mali ang narinig mo. Ako si Fu Jinzhao. Hindi yun ang pangalang alam mo. Hoy, Ginoong Fu, hindi pwedeng lumiban sa pulong ng grupo ngayong gabi. CJ. Mahal, may problema sa piggery. Maaga pa ako uwi. Huwag mo na akong hintayin. CJ. T1, bayaran mo ang utang. Ang utang ng tatay mong. Sobrang tagal ng overdo. Mali ang tao mo. Utang ni Hedahay. Hindi ko responsibilidad yan. Utang ng ama, sagot ng anak, yan ang patakaran. Tama, kunin na siyang pantubos. Pagbigyan mo ako ng isang gabi, tatanggalin ko ang interes.
Yang bruhang katabi mo, ibinenta ako kay Lifugi. Ano, si Shulif ang nagtaksil sa atin. Huwag paniwalaan ang kasinungalingan. Bilis, bago tayo makita. Kunin na siya ngayon din. Bitawan mo. Pakawalan siya. Ayos ka lang. Okay lang ako. Wala akong kinalaman. Lahat to gawa niya. Sinira ang plano ko. Hindi mo ba alam, ang boss kong, top tiger ng Xuancheng. Ang babae ni Fu Jinyaw, bawal galawin. Ginoong Fu, Ulitin mo pang guluhin ang asawa ko. Babasagin ko mga binti mo. Shulif ang. Magbabayad ka rin ito. Hihuan, nagalit mo sila. Paano na tayo mabubuhay? Karapat-dapat ka. Arf, akala mo may tagapagtanggol. Makakatakas ka na? Walang pera? Kukunin ko na si Hei. Sabi mo hindi ka na uwi para sa hapunan, kaya wala akong inihanda. Ano nang makakain sa pig farm banquet? Hindi naman nakakagana yon. Kahit gaano kasarap ang pagkain sa labas. Hindi pa pantay sa luto ng asawa ko. Hindi patas yan ah. Ang asawa ko'y pambihirang lalaki. Balang araw sasali siya sa eksklusibong handaan ng Few Corporation. Handaan ng Few Corporation. Maganda ba yon? Siyempre, doon nagtitipon ang mga pinakamaimpluwensyang tao sa Xuan City. May kaklase akong nagtatrabaho sa Few Corp. Sabi niya si Di Fujinyaw ay nakakalokang gwapo. May 8 pack na ebis. Paano nagsimula ang chismis na to? Mahal. Sa tingin mo ba, dapat mag-ehersisyo ka na? Ano? Type mo rin si Fu Jinyaw. Ang mga lalaking katulad niya, maraming nagkakagusto. Natatakot ako baka na-offend mo. Yung loan shark kanina, kapag nagkita ulit tayo, baka maghiganti siya. Hinahanap mo ba ang selos ko? Hindi naman. May mga litrato siya ni Fujinyaw. Isishare niya sa GIF namin. Tingnan natin sino mas gwapo, siya o ang asawa ko. Mga litrato. Bakit siya titignan nandito ako? Pero may ebb siya. Dapat makita ko kung totoo ang hype. Iya lang talaga hanap mo. Meron din naman ako. Huwag. Ayaw kong makita. Teka, hindi. Hindi pwede yan. Ayoko tumingin. Isuot mo agad yan. Kukuha ako ng tubig. Kaklase ko, nagtrabaho sa Few Corporation. 3 pubik kada buwan. May milyon-milyong bonus. Naiinggit ako. Gusto mo talaga sa Few Corp? Nakakuha ako ng job offer pagkatapos. Mag-graduate noon. May nangyaring emergency, kaya hindi ko natuloy. Kaya, kung may pagkakataon ulit, gagawin mo ba? Siyempre, pangarap ko yan. Subukan mo. Graduate ka na may perfect scores. Sa qualifications mo, hindi ka tatanggihan ng Few Corp. Pero yung milk tea shop ko, Mag-hire ka ng staff sa shop, swelduhan mo, maganda benefits sa Few Corp, at ang galing-galing mo, sayang ang oras sa paggawa ng tsaa at pagdikdik ng lemon. Mahal, nasasaktan ako. tama ka. Pero kaya ko kaya? Nakalimutan ko na. Mga natutunan ko noon. Huwag kang mag-alala, ang asawa mo. Galing Tsinghua University. Tuturuan kita. Talaga? Sige, susubukan ko. Ang buhay na walang pangarap, parang tuyong isda lang. Ikaw pala. Ang malas naman. Nakasalubong ko na naman siya. Magkakilala ba kayo? Nagkita na kami dati. Bilang HR, masinsinan kaming nagsasala ng mga dekalidad na aplikante. Sinusuri ko ng mabuti ang mga talento. Ikaw si Hiwan, di ba? Maupo ka. Gusto kong maintindihan kung paano nang ahas mag-apply ang isang tindera ng milk tea na walang karanasan sa sales. Ang entry-level na sales dito, kailangan ng master's degree. Ito ang minimum na kwalifikasyon namin. Ang edukasyon mo ay hindi sapat. Mga kagalang-galang na hurado, marunong ako ng 6 na wika. Nanguna sa proyekto noong kolehiyo na may magagandang resulta. Pagkatapos gumraduate, tumanggap ako ng alok mula Fushi Group. Tama na. Ang technical skills mo ay hindi umaabot sa standard. 6 na wika, may sertipiko ka ba? Sariling aral. Pero bihasa ako sa pagsasalita at pag-intindi. Walang sertipiko. Walang kwenta yan. Kunin mo yung kalat mo at umalis ka.
Salamat sa inyo, panel. Dalawang bagay. Una, humanap ka ng angkop na sasakyang babagay sa estado ko. Huwag na akong sunduin sa opisina, baka malaman ng asawa ko. Pangalawa, pagkatanggap sa asawa ko, paangatin siyang supervisor. Sa loob ng 1 buwan, triplihin ang sahod niya. Mr. Fu, magaling naman ang misis mo, pero ang bilis masyado. Ng promosyon, magdududa sila. Hindi ba ito masyadong mabilis? Wala pong personalen. Nag-aalala lang po sa chismis sa opisina. May punto ka, edi i-promote siya. Sa loob ng 1 buwan, pasok ba yan? Naiintindihan ko. Ang aplikanteng si Hiwan. Kumusta siya? Isang tindera ng milk tea. Mababa ang edukasyon, walang eksperyensya. Hindi kami kumukuha ng basura sa Fushi. Tinawag mo siyang basura? Assistant Lee, kasalanan namin. Dapat ni-reject na agad. Ang resume niya noon pa. May 3 minuto ka para bawiin siya. Kapag palpak, tatanggalin ka, mag-impake ka na, at umalis. Opo, sir. Hello. MS, maligayang bati sa pagpasa sa interview. Talaga? Pumasa ako. Simula ngayong Lunes. Ngayong Lunes? Ang aga naman, CJ. Salamat. Yes. Nagawa ko. Juan, kumusta ang interview? Mahal, tatawag sana ako. Sasabihin ko lang sana. Nakuha ko ang trabaho. Galing mo, mahal. Ang galing ng asawa ko. Tulong mo sa pag-ayos ng resume ko. Mula nang ikasal tayo, sumuwerte ang buhay ko. Mamalengke tayo para magluto ng handaan. CJ. May sasakyan ako. Drive na tayo. CJ. Legion, abuso ka na. Ito ang kotse natin. Tama. Few, ang kapal mo. Nag-park sa Few Corporation. Reserbado sa AC. Hindi ko alam. Bilis. Umalis tayo. Bilisan mo. Mahal. Okay lang sa'yo ang lumakong sasakyan. Luma. Hindi naman. Ang kunang convertible natin. Basta magkasama tayo. Okay lang kahit anong sasakyan. Pag nabayaran na ang utang, mag-ipon tayo para sa mas maganda. CJ. Ara na. Ara. Sabihin mo na, ano pa ang hinihintay mo? Tumigil ka na. Huwag kang magmalaki, bruha ka. Ibabalik mo ba ang 200,000 o hindi? Lujay, kapag hinawakan mo pa ang kapatid ko. Dinidisiplina ko ang asawa ko. Wala kang pakialam. Nangahas kang manakit sa akin. Naghahanap ka ng away. Sino ka ba? Asawa ni Hijuan. Akala ko ba si Hijuan ay tumanggi kinawang Kezi at Lifugi tapos ikaw ang napili. Ang totoo pala, tricycle lang ang kayang i-drive mo. Bantayan mo ang iyong bibig. Pareho tayong lalaki. Ako may buwik, siya naka-tricycle. Yan ang pinagkaiba. Walang kapangyarihan. Tumigil ka na. Subukan mong gumalaw. Hamon ko sa iyo. Kaya, Lujay, saan ka nagtatrabaho? Lotion Group. Pangalawa lang sa Few Corporation sa Swan City. Balita ko baboy ang alaga mo. Bilang bayaw ko, mamamanhi ka sa akin. Bibigyan kita ng trabahong janitor o seguridad. Mas marangal kesa sa babuyan. Director Zhang, tanggal ka na. Ano? Natanggal? Bakit? Teka, Director Zhang, makinig ka muna. Hoy! Hoy! Bakit ka nakatayo dyan? Umuwi na tayo. Ang malas talaga. Tumira ka muna sa akin. Nasa bahay pa si Ching Ching. Nagpapasuso pa siya. Hindi ko siya pwedeng iwan ng matagal. CJ, kapag minulto ka ulit ni Lujay, tawagan mo agad ako. Ingat ka. Umalis na rin tayo. Humawak kang mabuti. Mahal. Tungkol sa pagkatanggal ni Lujay. May kinalaman ka, di ba? Sino ka talaga? Paano nagawa ng Lucian Group na tanggalin ang isang tao dahil lang sa mensahe mo? Ipinakita ko lang ang pagmamalupit ni Lujay sa asawa niya. Hayaan nating humatol ang mga netizen. Ang mga taong may konsensya ay hindi papayag nito. Akala mo bata ako. Laging pinoprotektahan ng mga kumpanya ang mga abuser sa viral na kaso. Hindi sila kumikilos. Ayokong mabahala ka. Ang totoo, naalala mo si Inali. Siya ay executive sa Few Corporation. Gusto niya ang mga baboy produkto sa farm ko.
At may malakas siyang sentido di katarungan. Kaya, Sinabi ko sa kanya ang sitwasyon. Nagkataon namang kailangan ng Lushing ang approval ng FuCorp para sa malaking kontrata. Hindi nila kayang panatilihin si Lujay sa delikadong negosasyon. kaya. Sumunod ang Lushing sa impluensya ni Emily. Ngayon may utang na loob ako kay Emily. Babayaran ko siya sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas maraming premium na baboy. Kasundo. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, huwag kang pumarada dito, ang taas ng gusali para makita lahat. Opo, Presidente Fu. Magbabago na ako sa susunod. At isa pa. Pati mga babuyan nasa Fortune Global 500 na ngayon, pinahanap kita ng sasakyang bagay sa estado ko. Tricycle ang dinala mo. Presidente Fu, alam kong nagkamali ako. Umalis ka na rito. Hihuan, kailan ka naging matapang? Ayaw mo kay Lifugi. Yun pala, may sugar daddy kang mayaman. Hindi pa tunay ang mamahaling sasakyan, baka driver lang, ang asawa ni Hihuan. Wala kang alam. 7 araw kong sinusundan ito. Araw-araw dikots, pasok-labas sa Few Group. Siguradong mayaman, kahit papaano. Executive siya sa Few Group. Mimi, hindi ka naaalis? Nakakapagod sa labas. Mas komportable sa bahay. Maghihiwalay pa ba si Juan? Si Mimi na lang pakasal. Hedahay, anong balak mo? Ipapakasal mo anak ko kay Lifugi. Iyang baboy na iyan, sasaksakin kita, ng patpatin. Sinasabi ko lang, Bakit maghihiwalay si Juan ngayon? Milyonaryo ang lalaking iyon. Walang katapusang pera. Hindi lang 600,000, kundi 6 milyon pa. Ma, ano sinabi mo? Asawa ni Juan taga Fu Group. May litrato ka ba? May kaibigan ako sa Fu Group. Tingnan natin ang gintong inahin. Si Hihuan, ang makasarili. Katulad ng yuman niyang ina, nagkukunwari sa ngiti, nakakuha ng bilyonaryo, itinago pa sa amin, nagloan kami para sa bahay ni Mimi. Nang hindi man lang sinabi. tangang walang silbi. Ma. Anong problema? May nakita ka? Tao o multo? Nagkakandidilat ka na. Asawa nga ba ni Juan? Siya ang pinakamayaman sa Zuan City, si Fu Jinyao ng Fu Group. Anak, sigurado ka bang siya nga yon? Sigurado ako. Forbes Young Rich List, siya ang laging nasa tuktok taon-taon. Kahit abo na siya, makikilala ko. Pangarap ko pa rin siyang makatuluyan. Kaya, tunay pala ang tseke na ibinigay niya. Anong bangungot naman yan? Tingnan mo ang sarili mo. Inay. Sigurado ka bang talagang kasama niya si Hiwan ngayon? Talagang sigurado. Nakita ko pa ang marriage certificate nila. Ang kapal ng mukha niyang, paano nagkaroon ng karapatan si Hiwan? Napakasalan si Fu Jinyao, hindi niya makukuha ang meron ako, pati ang wala ako. Huwag kang malungkot, anak. Huwag kang mag-alala, may paraan ang nanay mo dito. Pero, kailangan mong makiisa at sumunod sa plano ko. Si Fu Jinyao ay manugang mo pa rin. Anong masamang balak na naman ng bruhang yon? Mahal, huwag kang magsimangot. Ang pag-uwi nating ito ay hindi na natin maiiwasan. Huwag tayong parang papasok sa giyera. Nandito ako para sa'yo. Isipin na lang nating, pagsasalo-salo lang ng pamilya, hindi mo naiintindihan, tuwing pista o anumang, pagdalaw namin sa kapatid ko, hindi lang simpleng pagkain. Laging may bitag. Ang bruhang yon at si Hedahay, ay tiyak na may masamang balak. Huwag kang mag-alala. Nandito ako, tagapagtanggol mo ay narito. Lahat ito ay dahil kay Himimi, lagi siyang nagpapakilig sa iba. Haharapin natin ang anumang dumarating. Ngayon natin ilalantad kung anong klaseng halimaw talaga siya. Nandito na si Juan Juan, tuloy ka. Hindi. Tigilan mo yan. Nasaan si tatay? Maupo ka. Magluluto pa ako ng 2 ulam. Ilang taon nang hindi umuwi si Mimi. Magbalikan tayo bilang pamilya. Ate, Sabihin mo na ang gusto mo. Hindi tayo ganito ka-close. Para magkunwari. ano ibig mong sabihin? Ate, magkapatid tayo, wala nang formalidad. Bakit ang lamig mo? At ikaw? Ikaw ba ang hipag ko? Tigilan ang kalokohan. Sabihin mo na, ano ang gusto ni tatay? Dahil matagal akong hindi umuwi, gusto ni tatay na magsama-sama tayo, pagkatapos maghirap sa syudad. Naalala ko kung gaano kakabait noong una. Kalimutan na ang sama ng loob. Ang pambobola ng isang traidor. Nakakatakot. Ate, bata pa ako, at tanga noon. Hindi mo naman, ipinagkikimkim yun.
Bayaw. Kausapin mo si ate. Papayag mo siyang patawarin ako. Please. Mag-sorry ka sa kapatid mo. Bakit ako idinadamay? Tagay tayo sa tsaa. Inagaw ko ang kwarto mo. Ninakaw allowance mo. Sinira first love mo. Iyon ang dating ako. Nagbago na ako. Sa magkapatid. Walang hidwaan. Magagandang salita. Ipakita mo sa gawa. Sige. Kung ganoon, bayaw, tanggapin mo ang apology ko para kay ate. Kung makikipagbati si Juan Juan, sa pamilya, mabuti. Ang pogi mo. Ano trabaho mo? Nag-aalaga ng baboy. Hindi nga. Ang isang tulad mo, nag-aalaga ng baboy. Naniniwala ka. Magsalita ka o manahimik ka. Kain muna tayo dahil wala si tatay. Aalis na kami. Sana totoo ang pagbabagong sinasabi mo. Ano, nainom ba ng tsinang may lason? Nainom niya. Nay. Hindi pa alam ni Hiwan, ang tunay na pagkatao ni Fujin Yao, bibihirang pagkakataon, nawawala na sa kanyang kamay. Ganyan ang anak ko. Pagiging direct view mo, ipaparamdam ko sa babaeng yon. Hindi na siya maglalakas loob na magmayabang sa akin. Huwag kang mag-alala, Nay. Pagiging Mrs. Fuko, mamumuhay ka ng marangya. Pipilitin ko si Hiwan na maghanda ng paliguan ng paa mo araw-araw. Kaya nga paborito kita. Talagang mapagmalasakit na anak. Sabi ko sa'yo, mag-inang iyon ay mapanganib. Kapag nakita mo sila, lumayo ka. Baka ubusin nila ang yaman ng pamilya mo. Katawa-tawa yan. Fujin Yao. Magsisinungaling ka ba? Sa akin. Okay lang. Itago mo ang mga sikreto mo. Magkasama lang naman tayo sa bahay. Hindi naman tayo gaanong close para magdayaan. Anong problema? Nahihilo ka ba? Tara na. Ihahatid na kita. Mahal, lubog na ako sa lagnat. Dalhin na kita sa kama. Dahan-dahan. Ingat sa pagtapak. Mahal, ang init ng pakiramdam ko. 今天寄给你们了，你要是没有别的事，就先走吧。我他妈给你脸了是不是？我喝你豆浆是给你面子，你陪我俩哥们儿喝酒那是你给我俩面子，你知道不？你们要是再不走的话，我就报警了。哎呀，报警！报警！什么警啊？谁了？你他妈还敢报警？想跑你就跑，你甭玩命！我看谁敢动他！ G-Fu. Ito ang kontrata na kailangan ng agarang kumpirmasyon. G-Fu. Mukhang kayo po'y hindi maayos ang pakiramdam. Wala yun. 谢谢叶，丽佳事业成了顶级豪门，而我 May kaibigan ako na nagtago ng ilang bagay. Sa kanyang asawa, gusto na niyang magsabi, ano ang tamang paraan? Nalaman ni Mrs. Fu ang sikreto. Akala mo matalino ka? Isang tanggang sawi, walang alam sa pag-ibig. Ano nang kinukutya mo? Wala po. Ang bagay na ito ay nakadepende kung gaano pinahahalagahan ng asawa ang katapatan sa relasyon. Ang pag-ibig ay parang bulaklak, kailangan ng tapat na puso. 可是我现在就谈不拢架，是不是因为太快了点？ Sino yan? Kumusta, bayaw? Ako si Himeimei. Anong nangyari? Nahimatay si ate sa bahay. Sunduin mo siya agad. Ihanda ang sasakyan. Tama na, Maria, huwag mo nang tawagan. Laging busy ang linya. Hindi siya makontak ni Wanhee. Paparito yan sigurado. Handa na ang mga kailangan mong gamit. Siguraduhing mabuntis agad. Ang pwestong M-Recview. Dapat manatili sa'yo. Siyempre, Maria. Pagdating ng tamang panahon, tawagin mo si Wanhee at papuntahin dito. Wasakin ang ambisyong maging E-Recview. Ang anak sa labas, di dapat makapangasawa ng mayaman.
Doble dosis para sa'yo. Hindi ka makatatakas dito. Nasaan si Juan? Bayaw, narito ka na pala. Pumunta sina tatay at ate sa ospital. Babalik na sila kaagad. Sana nga ay totoo ang sinabi mo. Magkakapamilya tayo. Bakit ako magsisinungaling sa'yo? Maupo ka muna. Huwag kang patayo ng ganyan. Uminom muna tayo ng tsaa. Tatawagan ko si tatay. Tingnan natin ang progress nila. Nay, magsisimula na ang palabas. Sabi ni tatay bumabalik na sila. Bayaw, anong problema? Bayaw. Juan, patuloy na tumutunog ang telepono mo. Ayaw kong sagutin. May balak na naman ang babaeng yan. May gulo na naman. Sagutin mo na. Baka tungkol sa tatay mo. Anong kailangan mo? Huwag mo akong pagtaasan ng boses. Alam mo ba kung nasaan ang asawa mo? Kailan ka nagsimulang mangamkam ng pera ko? Kayo naman ang lalaki ko. Ang posisyon ni Emrek Few. Mapapasa Maymay na. Wala ka namang silbi. Anong ibig mong sabihin? Nasaan ang asawa ko? Nasa amin siya. Kasama si Maymay. Magpapakasal na sila. Wala ka sa sarili mo. He won. Ang init. Ang init. Juan, anong nangyayari? Pupunta ako kay Hidahay. Hindi ikaw si Juan Juan. Tigil mo yang pagpapanggap, kuya. Ang mga lalaking tulad mo. Laging gutom sa babaeng katulad ko. Layas ka. Anong nakikita mo kay Hiwan? At buong puso kang nagmamahal sa kanya. Ibang-iba siya sa'yo. Fu Jinyaw. Hindi pa alam ni Hiwan na CEO ka ng Fu Corporation. Wala kang pakialam. Alam mo ba ang pinakaayaw ni Hiwan? Kung patuloy mong lolokohin siya, hindi ka niya patatawarin. Kaya, hiwalayan mo na siya. Mas bagay ako sa'yo. Pakasalan mo na lang ako, kuya. Gising ka na pala. Paano ka nakapasok? Sarili kong bahay ito. Hindi ko kailangan ng permiso mo. Ipinamana sa akin ng nanay ko. Ang bahay na ito. Wala kang delikadesa. Pinagnanasaan mo pa ang bayaw mo. Hanggang saan ang kapal mo? Ang lakas ng loob mong basain ako. Sino ka ba? Para hawakan ang lalaki ni Hijuan? Umuwi na tayo. Juan Juan, makinig ka muna. Hiwan, hindi mo nga alam ang totoong pagkatao niya. Hindi mo alam kung sino siya, di ba? Huwag mo akong guluhin ngayon. Hindi ka ba curious sa pagkatao niya? Asawa ko siya. Asawa mo. Hindi karaniwan ang asawa mo, di ba? Siya ang pinakamayaman sa Xuancheng, Fu Jinyaw. Kung magsisinungaling ka pa, pupugutan kita ng dila. Ako, nagsisinungaling. Tanungin mo nga ang minamahal mong asawa. Ang problema namin sa pag-aasawa, dapat pag-usapan sa loob lang ng bahay. Bakit ka kumakain ng tae ng iba? Ikaw. Makinig ka muna, hindi ko sinasadya. So, totoo lahat ng sinabi niya? Niloloko mo ako simula't simula pa? Biglaan lahat ng nangyari ngayon, hindi ko inaasahan, hindi ko sinasadyang lokohin ka, sasabihin ko sana ngayon. Alam mo ba kung ano? Ang hindi ko mapapatawad, simula pa lang. Planado na ang bawat kasinungalingan. Ang lalaking kasama ko sa kama. Wala akong alam tungkol sa kanya. Fu Jinzhao. Fu Jinyaw, nang buksan ko ang pinto kanina. Nakita kong yumakap sa asawa ko ang kapatid ko. Matagal na tayong mag-asawa. Ang totoo mong pangalan, sa iba ko pa nalaman. Mahal.
Noong estudyante pa ako, Fu Jinzhao ang alias ko. Ang ibig sabihin, mabuhay sa kasalukuyan. Tawag pa rin sa akin ng mga kaibigan ko. Ginoong Fiu, ang hindi ko mapapatawad ay ang pagtatraidor ng pinagkatiwalaan ko. Pasensya na. Huwag kang humingi ng tawad. Maghiwalay muna tayo. Maghiwalay na tayo. Ano, akala ko magbababoy ang asawa mo. Siya pala ang pinakamayaman sa Xuancheng. Nagsinungaling siya sa akin. Kaya pala palpak ang mga biglaang kasal. Juan, ngayon ko lang nakita na naglalasing dahil sa lalaki. Sa palagay ko, totoong mahalaga siya sa'yo. Ano naman kung para saan ang pagmamahal ko? Ayoko talaga sa mga manluloko. Noong si Hedahay ang mandaya sa akin noon. Nasayang ang huling sandali sa nanay ko. Si Hedahay at Himimi, isang tarantado at babaeng mapagsamantala. Sobrang nakakagigil sila. Sabihin mo lang kung kailan tayo gaganti. Hahanda ko na ang mga sako, kaya ikaw ang tunay kong kaibigan. Wala yan. Yan ang tungkulin ng magkapatid. CJ, tagay ng tagay tayo. Walang tigil. Gagamitin ko ang kiyisi. CJ. Makikiraan. Ihuan, kilala mo ba yung babae? Higit pa riyan, asawa siya ng kapatid ko. Interesado ka, Ginoong Su, nakakaintriga siya. Pero abala ako ngayon, sa susunod isasama ko siya. Para maglibang, kung gusto mo siya, pagbibigyan kita. Ate, sagutin mo ang tawag. Dapat walang tampuhan ang magkasintahan. Away-bati lang yan ng magkasintahan. Gusto ko lang magpahinga. Sino iyon? Narito ka na. Pag-usapan niyo ng maayos, magpapahinga muna ako. Umuulan. Sa labas. Maligo ka ng mainit na tubig. Huwag kang magkasakit. Kailangan nating mag-usap. Hindi na dapat magtagal ang ating pagtatanungan. Ano ang gusto mong pag-usapan? Nagkamali ako sa pagsisinungaling. Hindi ko nakuhang magpaliwanag ng maayos. Natakot akong biglaan kang mabigla ng ganito. Kailan mo ba balak sabihin? Makalipas ang 5 taon, 10 taon, Aminado akong nagkamali ako. Saktan mo ako, murahin kahit ano. Huwag ka lang umalis. Fu Jingyao. Buong buhay na tiniis ng nanay ko ang kasinungalingan. Hindi ko ulitin ang pagkakamaling iyon. Alam kong galit ka pa. Magpalamig muna tayo ng ulo sa ilang araw. Tumira ka muna kay Jiajia. May business trip naman ako. Sunduin kita pagbalik ko. Hindi na kailangan. Tama na ang pagpapalamig. Maghiwalay na tayo. Wala akong hihinging kahit ano. Maghahanda na ako bukas. Paalam na ito. Kailangan ba talaga to? Simula pa lang, pabiglaan kasal na tayo. Hindi mo naman talaga ako minahal, di ba? Maghiwalay na tayo ng maayos. Hintayin mong umuwi ako bago ka lumayas. Alaynan. Gusto kong pakasalan ka. Ako si Fu Jinzhao. Walang pagkain sa restoran ang makakapantay sa lutuin ng asawa ko. Kapag kasama ko siya, walang mang-aapi sa akin. Juan, kumusta ang interview? Mahal, ipapadala ko na sana ang mensahe sa'yo. Nakuha ko ang trabaho. Ang galing ng asawa ko. Sabi ko ibigay mo sa akin. Bakit ngayon mo pa sinuko? Baguhan ka lang. Mag-resign ka na kung di mo kaya. Tumawag ka sa akin ng alas negatibo 11, kagabi at nang hingi ng mga dokumentong ito. Mahirap na nga lang, tapusin ang mga to ng gabihan. Ang lakas ng loob mong sumagot. Sabi ko kagabi. Kagabi ang ibig sabihin.
Kung di mo maibigay, may papalit sa'yo. Sa pamilyang ko ang kumpanyang ito, hindi sahi. Isa kang hamak na empleyado. Nagpapanggap na tagapagmana ng po. Ginoong po, Anong problema? itong bagong empleyado, di kayang gawin ng simpleng trabaho, ng maayos, at mayabang pa, kumikilos na parang asawa ng CEO. Asawa ko nga siya. Ikaw ang dapat magbitiw. Ikaw. Sandali, sir, ako. Ayokong gambling ka sa maliliit na bagay. Patawarin mo ang aking kamangmangan. Huwag mo na kong pansinin. Hayaan mo na lang akong mawala. Manager. Hiwan, gumawa ka ng 3 kopya ng mga file, at dalhin mo sa mesa ko. Walang kamay, walang paa, tumigil ka sa daldal. Ikaw na ang gumawa. Gusto mo bang gumawa ako ng kopya para sa'yo, at gawin din ang trabaho mo, ay empake ang gamit mo, at lumayas ka? Pero manager, sinabi mo. Wala masyado, G-Fu. Anong ginagawa mo dyan? Wala kang magawa? Sa hinaharap ang mga usapin ng departamento ay dapat hawakan ng departamento mismo. Huwag nang pangunahan ang mga baguhan. Kapag nalaman ko, may katapat na parusa. Naiintindihan ko, G-Fu. Umalis ka na. May sakit si Lolo. Nasa ospital na siya ngayon. Hindi niya alam na naghiwalay tayo. Pwede bang samahan mo akong dumalaw? Ikaw ay ikaw. Si Lolo ay Lolo pa rin. I-text mo na lang ang kwarto niya. Hindi ba tayo sasabay? Ang quotes ni Gifu ay masyadong sosyal para sa akin. Ibaba mo ako. Huwag kang kikilos. May sugat ang paa mo. Gusto mong lumuksong isang paa. Mas mabilis ito. Humawak kang maigi. Nasa pinto na tayo. Pwede mo na akong ibaba. CJ, Lolo. 1-1. Lolo, kumusta ang pakiramdam mo? Gumagaling ka na? Okay lang ako, anak. Yang pasaway na Jinyaw. Nagalit ka ba? Sinasigurado ko. Yang batang yan, hindi pa baya. Alam ko, hindi ko naman inakala si Jinyaw. Hindi siya ganoong klaseng tao. Itong batang ta. Ako mismo ang nagpalaki. Sa mahabang panahon, ngayon ko lang siya nakita, magmalasakit ng ganito, halatang halata. Ang pagtingin niya sa'yo ay tunay. Pasaway ka. Lumapit ka rito. Magpakumbaba ka. Kay 1-1. mahal, simula ngayon, wala na akong itatago sa'yo. Pagkatiwalaan mo ako. Lolo. Tatawag ako ng doktor. Okay si Lolo. Ayos lang ako. Tumatanda na ako. Kaunti na lang ang oras ko. Gusto ko lang na makita kayong lahat. Nakatira ng maayos. Bago ako mawala. Sana ay makita ko ang mga anak nyo. Balang araw. Huwag kang mag-alala, Lolo. Magpagaling ka muna. Sa amin na ang lahat. Pangako, Pangako namin. mabuti naman. Payapa na ako ngayon. Umuwi na kayo. Kailangan kong magpahinga sandali. Lolo, Huwag mo akong lolo, loloin. Ayusin mo ang problema sa asawa mo bago ka bumalik. Pangulong Fu, Binibini, umalis na kayo ngayon. Kailangan ng katahimikan ni Lolo. tawagan mo ako agad kung kailangan. Nauunawaan. Sige na. Magkakawatak-watak ang pamilya kapag wala ako. Hoy, masakit ba ang paa mo? Hindi naman. Sige, uuwi na ako. May kailangang ayusin. Sa negosyo ng kumpanya. Fujinyaw, patutunayan ko na kaya ko nang mag-isa. Kanino ba siya nagmana? Parang noong nagsisimula pa lang ako. Paumanhin at nahuli ako. Naipit ako. Grabe ang trapiko.
Ikaw, Siguro nagulat kang makita mo ako dito. Nagulat ka. Binalaan na kita. Walang hiya ka. Huwag mo akong subukan. narito ako bilang kinatawan ng kumpanyang Few para pirma ang kontrata. Mukhang mali ang napuntahan ko. Paalam. Anong sakto? Nandito ako para sa grupo Yongshen para tapusin ang deal. Ikaw, Yang tarantadong si Fujinyaw, nagpapatanggal sa akin kung hindi ako tinulungan ni Ginoong Su. Nakaratay na sana ako sa kalsada. Aayusin natin. Ang utang na ito ngayon. Ang bango mo. bitawan mo ako. Sige na. Hindi ka ba nagnanais pumirma? Pirmahan na natin. Siya si Ginoong Suzu ng grupo Yongshen. Asawa ka ni Fujinyaw. Dapat igalang mo siya. Nakasama ko na ang libu-libong babae, mga empleyada, mga babaeng may asawa. Lahat nasubukan ko na. Pero hindi pa ang babae ni Fujinyaw. Gago ka. Bantayan mo ang salita mo, hindi mo kaya si Ginoong Su. Kahit si Fujinyaw, hindi ka maililigtas ngayon. Murahin mo ako, gusto ko yan. Mas maligalig ang babae, mas masaya. Huwag kang mag-alala, bibigyan kita ng magandang kapalit. Ano pinakasarap sa buhay? Ang hita ng hipag, at ang asawa. Ginoong Su. Sobra na ito. Ako ang bantay. Walang kwenta. Binabalaan kita. Lumayo ka sa akin. Lumayo? Hanggang saan pa? Bitawan mo ako. Takbo. Saan ka pupunta? Bitawan mo ako. Alam kong nasisiyahan ka, Irob. Sige na. Binatang Panginoon Su, habulin siya. Jinyaw. Biyahe. Fujinyaw. Tama na, hatakin siya rito. Fujinyaw. Binabalaan kita. Ako ang tagapagmana ng Everbright Group. Hinahamon mo ako. Papatayin kita. Fujinyaw. Babae mo ang may gawa nito. Magmamatapang ka pa. Anong ginagawa mo? Parehong kamay. Huwag. Ako ang may sala. Lahat kasalanan ko. Hindi ko siya hinawakan. Pakawalan mo ako. Tungkol sa nangyari. Kalimutan na lang natin lahat. Huwag po. Mabuti ka, huwag kang lilingon. Fujinyaw, pagsisisihan mo to. Hindi kita palalampasin. Masakit ba? Ang mga dokumento ng proyekto ay may pirma ng supervisor. Sino ba talaga ang nasa likod nito? Magdudusa sila. Makinig ka. Maging mas alerto ka sa susunod. Nandito ako ngayon, pero baka wala na ako sa susunod. Ipagbigay alam sa marketing na i-clear ang schedule ni M. Refu. Masama ang pakiramdam ni Mrs. Fu. Hindi, pagod lang siya, pahinahin mo siya. Nakapagod ang kagabi. Gagawin ko. Mahal, hindi mo ba ako namimiss? Ilang taon na tayong magkasama, maging mas profesional ka. Mr. Fu. Nadampot ng pulis si Mrs. Fu. Nanay, nakita ko mismo si Juan, dinakip ang babaeng iyon. Walang tao sa Xuancheng ang may lakas ng loob hawakan ng anak kong si Limei. Anak, huminahon ka na ba? Hindi pa sapat. Simula pa lang ito. Papaniigin ko si Fujinyaw at magmamakaawa. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Ako ang sasalo para sa'yo sa isyong ito. Direktor Fu, anong dahilan ng pagpunta mo? Ginoong Fu, anong balak mo? 3 minuto.
Ikaw. Ang pupunta't pakawalan ng asawa ko. Fu Jinyaw. Sino ka para magutos? Ang utang sa pagbugbog sa anak ko, hindi pa nababayaran. Dapat siyang magpasalamat sa asawa ko. Kung hindi sa galit ko, hihukayin niyo na lang sana ang bangkay niya sa Amazon. Tigilang ang pag-aksaya ng oras dito. At pagtuunan ng pansin, ang paglaya ng asawa mo. Aminado ka pa lang, ikaw ang may gawa nito. Ikaw. Ang asawa mo ang nanakit. 2 minuto. Nauubos na ang pasensya ko. Ano? Nanghahamon ka sa akin. 2 minuto para lumuhad at humingi ng tawad sa anak ko. Baka sakaling bawiin ko ang abla para palayain siya. Kawawa, ako ang bumugbog sa kanya. Sa asawa mo ibinubuntong. 1 minuto. Huwag kang magpakatanga tulad ng anak mo. Anong ibig mong sabihin? Umalis ka. Anong ginagawa mo? Gago. Noong itinatayo ko ang imperyo ko, nasa lampin ka pa lang. Nanggugulo ka sa akin. Wala kang karapatan. Ma'am, may emergency. Ang 4 na pangunahing angkan ay tuluyang tinalikuran ng Yongsheng Group. Binuwag ang $1 trilyon na puhunan. Nakapirme ang ating pondo. Kalokohan. Mahal. Bumubulusok na ang grupo. Kunin mo ang anak at mga passport. Magkita tayo sa paliparan. Sinta. Anong problema, nanay? Jifu, sandali lang. Ano? Karapat-dapat ba akong tumawag kay Madam Su? Jifu. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Iligtas mo ang Yongsheng Group. Ako mismo ang kukuha sa asawa mo. Binigyan na kita ng pagkakataon. Ikaw ang tumanggi. Jifu. Kasalanan ko ito. Ako'y naging mayabang. Hindi na mauulit. Madam Su, nang itayo mo ang imperyong ito kay Yiksu, bata pa lamang ako, na tinawag kang tita, nakakalungkot. Sa isang anak na suwel, ang pag-iral ng Yongsheng ay wala sa akin. Ang asawa ko ang magdedesisyon. Ano ng problema, Nay? Alam ko kung paano. Lapatan si Fu Jinyaw. Kunin mo ang sasakyan. Sasama ka sa akin. Saan tayo pupunta? Magpapakumbaba kay Hiwan. Nababaliw ka na ba? Tumahimik ka. Nawalan ng bilyon-bilyon ang Yongsheng sa merkado kung hindi magpapatawad si Hiwan. Ang angkan ng Shu at ang Yongsheng ay wawakasan. Anong sinasabi mo, Nay? Gusto mong lumuhod ako sa babaeng yon, sa ibabaw ng bangkay ko? Hinampas mo ako. Hindi mo pa ako napapalo dati. Ngayon para sa kanya mo ako sinaktan. Asawa siya ni Fu Jinyaw. Isang panlalait pa at papatayin kita. Hihuan, Tama na. Nakikita kang ganyan, nawala na ang galit ko. Ikaw. Lumayas ka na. Ngayon din. ang kapal mo. Grabe ka mang abala. Aray, inay. Binibining Hiwan, nagkamali ang anak ko. May nagawa siyang masama sa iyo. Naway patawarin mo siya. Matanda na siya, 18 taon na. Kapag hindi pinalo, lalong magwawala. Kung mamatay man siya balang araw, hindi ako magtataka. Kasalanan lahat ito ng anak ko. Gagawin namin lahat para mapatawad mo kami. Paumanhin po. Taos puso kaming humihingi ng tawad. Kung hindi mo pa rin kaming mapatawad, magluluhod na ako sa'yo. Tigil na yan. Tumayo ka. Pinatawad niyo na kami. Makinig ka, mahal na ginang. Isang araw ka lang nakakulong. Nagmamakaawa na ang nanay ko. Binibining Hiwan, maging mabait po kayo. Ito pong munting regalo, pagpapakita ng aming sinseridad. Inay, Ginang Xu. Hindi ko kukunin ang pera nyo. Mahalaga ang tamang pagpapalaki. Natuto na siya ng leksyon. Mula ngayon, umalis na kayo sa Xuan City. Kung hindi, paluin siya ng asawa ko. kayong... Naiintindihan po namin. Susundin namin. Umalis na tayo. Masyadong mabait ang ginang. Madali lang silang patawarin. Lubog na ang Yongsheng Group. Pag alis ng mga Tsu sa Xuan City, maliit na lang ang sansa. Nilang makabalik. Ang misteryoso. Sino ang pupuntahan natin? Malalaman mo pagdating natin. Nanay, tatay. Ipakilala ko, ito ang asawa ko, si Hihuan. Maupo po kayo. Hindi mo sinabing makikilala ko ang mga magulang mo. Tito, tita, hindi ko alam, dinala ako ni Jinyao dito. At walang dala na pasalubong. Paumanhin po, Dahil mag-asawa na tayo, tawagin mo silang nanay at tatay. tatay.
Umu-order muna tayo. Waiter. 厉寒香，我有一件很重要的事 Ito, 想跟你 ito, at ito. 我们之 Huwag yung dalawang ito. Dalhin mo na ang iba. Agad-agad, ma'am. In-order ko ang paborito ninyo, at paborito ni Jinyao. Waiter! Iabot mo ang menu sa asawa ko. Hindi na, salamat. Salamat. Si Hihuan, di ba? Taga-Xuancheng ka. Opo. Wala akong maalala na kilalang pamilyang He sa Xuancheng. Nanay, tatay. Hindi galing sa may kayang pamilya si Juan. Siya ang napili kong makasama. Kain muna tayo. Sabi ko kumain na. Ayaw ni MS, hinang pagkain. O pangit ang in-order ko. Hindi po, tita. May allergy siya sa seafood. Hindi siya pwedeng kumain. Kailan ba itinuro ng pamilya ko sa iyo ang manggambala sa iba? Aalis na kami, nanay at tatay. Enjoy niyo ang pagkain. O Jinyao. Masarap ba? Lahat ng luto ng asawa ko ay masarap. Hindi mo naman kailangang ipagtanggol ako. Ramdam ko, parang hindi ako masyadong gusto ng mga magulang mo. Asawa kita. Ano man ang mangyari, ipagtatanggol kita palagi. Ipagtatanggol ko ang ating pamilya, kaya magtuon tayo sa pagbuo ng pinakamagandang buhay. Okay lang, hindi mo kailangang magsalita ng hindi mo pa kayang sabihin. Umalis sa bansa ang mga magulang ko nang bata pa ako. Pinakamalapit ako kay Lolo. Sila ay laging mas pabor sa kapatid kong lalaki. May kapatid ka pala? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Wala na siya. Noong 17 ako, isang aksidente sa kotse, namatay siya para iligtas ako. Kaya, ang pagmamahal ng mga magulang ko sa akin ay may mga kondisyon. Mahal, Kailangan kong pakasalan ang taong itinuturing nilang katumbas sa lipunan. 南萧哥，这个是我为你准备的生日礼物。 Mahal ko. Salamat. para saan? Asawa kita. 丽叶，怎么出差？还要我教你？是，我会处理感情。 Magandang gabi, mahal. Hello, sino ito? Binibininghi. Ito si Zulan, ina ni Jinyao. And Russell. May problema po ba? Bukas ba kayo libre? Pumunta kayo para sa simpleng kainan. Libre ako. Ay te-text ko sa iyo ang address. Tia, pagkatapos ng trabaho ngayon, nagpunta ako sa mall para lang sa'yo. Sana magustuhan mo ito. Tuloy ka. 我一定会好好工作，给你最好的生活。 Maupo ka. 阿姨， Binibininghi. Pinatawag kita rito para pag-usapan ang isang mahalagang bagay tungkol sa inyo ni Jinyao. Sige po, tia. Diretso na tayo sa punto. Ang kasal ninyo ni Jinyao ay hindi angkop. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Matalino kang babae, binibininghe. Ang kasal ninyong ito ay hindi aming kikilalanin. Ang pamilya Fu ay may pamantayan. Siyempre, ang sitwasyong ito ay bunga ng pagkakamali ng kanyang lolo. Nagmadali ang matanda sa paghahanap ng mapapangasawa kay Jinyao. Ikaw ang napili niya. Para lang matupad ang obligasyon, diretsuhin mo na, may $20 milyon ang card na ito. Pupunta kayong dalawa sa tanggapan ng sibil para magdiborsyo bukas. Kung ididiborsyo ko si Fu Jinyao, mapapasa akin ang $20 milyon, ito ay bayad puri mula sa mga Fu. Sa perang ito, magiging komportable ka habang buhay. Ngunit, hindi ko kukunin ang pera at hindi ko siya pakakawalan. Kitang-kita ang pagiging negosyante mo. Magaling magplano sa negosyo. Hindi ako katapat ng iyong katusuhan. Nang pakasalan ko ang anak mo, hindi ko man lang alam na Fu Jinyao pala ang tunay niyang pangalan. Wala akong kinuhang kahit sentimo. Ang paggalang ko sa inyo ay dahil kayo ang ina ni Jinyao, hindi dahil kayo ang Madam Fu. Paibabahin kita kay Jinyao, wala kang makukuha.
Huwag mo akong takutin gamit si Jinyao. Kung sumusunod siya sa inyo, hindi sana kayo. Ako lang ang pinalapit. Ngayon, ikaw, Mahal. Sinta. nauwi ka na. Ipagluluto kita. Anong nangyayari? May iniisip ka? Jinyao, kung tututol ang pamilya mo, sa relasyon natin, hihiwalayan mo ba ako? Pamilya rin kita. Habang ayaw mo, hindi kita iiwan. Bakit bigla mo na itanong? Wala lang. Naalala ko lang. Kaya tinanong ko. Pumunta ba sa'yo si nanay? Hindi. Hindi talaga. Huwag kang mag-alala. Nagtatanong lang ako. Maligo ka muna. Ako na sa pagkain. Akala mo ba hindi kita naiintindihan? O sarili kong ina? Sa totoo lang, naiintindihan ko, ang pamilya Fu ay mayaman at makapangyarihan. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Kainin mo lahat. Anak, paano mo nagawa ito? Kukuha ako ng tuwalya. Tingnan mo ang sarili mo. Ano itong pag-ugali mo? Inay, nilapitan mo si Juan. Desisyon ko yon. Manugang siya ng pamilya Fu. Normal lang na mag-usap ang biyanan. At manugang. Ayaw mo, lumayo ka sa kanya. Hindi ko papayagan ang panghihimasok sa buhay namin. Naiintindihan mo ba ang sinasabi mo? Alam kong eksakto. Ang aking sinasabi sa'yo, naiintindihan niyo ako. Kung gayon umalis ka na, at maghain ng diborsyo. Pakasalan mo ang anak ni Tio Shen. Pinalaki kita, para manaig ang pamilya, sa lahat ng yaman natin. Hindi para pakasalan ang isang walang kwenta. Tama ang ama mo. Kung ididiborsyo ka ni Juan, nananatili ang kasunduan. Ito ang pinakamabuti para sa lahat. Anong kasunduan? 20 milyon. Kung papayag siyang magdiborsyo. Inay, ang laki ng pagkadismaya ko sa'yo. Dalawang pagpipilian. Magdiborsyo ka, o umalis sa pamilyang Fu. Pipiliin ko ang pangalawa. Walang utang na loob, 3 araw lang. Ihanda mo ang sertipiko ng diborsyo. I-block ang mga kanyang card. Na-block na ang mga card. Nasaan ka? Di mo sinagot ang tawag ko. Alam mo bang nabahala ako? Kain muna tayo. Talaga bang aalis ka sa pamilyang Fu? Worth it ba? Walang duda. Huwag kang mag-alala, susuportahan kita. Nakalkula ko. Sa katapusan ng buwan, mababayaran natin ang utang ng pamilya. Tungkol kay Jiajia, may mga freelance work ako. Gabing trabaho, hindi magkakasagabal. Kung gayon, Manatiling masigla at patuloy tayong lalaban. handa na. Binatang Fu, unang araw ng pagsasarili. Papasok na. Naku, ang gwapo niya. Pogi. Pumila kayo, pumila. Best friend ko yan. Totoo pala sinabi mo. Sabi-sabi raw siya, ang SEC ng Fu Corporation. Pero sino ba may paki kung totoo? Gwapo pa rin naman. Kukunin ko to. Akin na yang isa. Pumili ka ng gusto mong inumin. Kuha ka rin para sakin. Yung nasa dulo. Uminom ka ng tubig. Presidente Fu, may dapat pag-usapan. Mamaya, pwede bang dahan-dahan lang? Libre ba tong pinakikinggan ko? CJ, Salamat agad, Presidente Fu. doblehin natin bukas, sa gabi ng bukas. Pwede ba tigil na sa landyan? Naubos asukal ko sa tamis ninyo. Sige na, ako na magtatapon ng basura. Tulungan kita. Bantayan mo tong tindahan. Ginoong Fu, nakidnap si Juan, ng asawa ni Hiyi. Juan. Juan.
To Jin Yao. Huwag kang gagalaw. Kung magwawala ka ulit, ang asawa mo ay masasaktan. Pakawalan mo siya. Pakakawalan ko siya. Pero kailangan mong mag-isip kung paano ako pasasayahin. Lumuhad ka. Tama yan. Manatili kang nakaluhod. Ako ang inapi mo. Pakawalan mo siya. Akala mo makakalimutan kita? Sinira mo pamilya ko. Nanay ko'y umiiyak sa bahay. Kayong lahat ay karapat dapat mamatay. 预计还要再堵1个小时。 To Jin Yao. Ito pala ang kapalaran mo? 上三年对他有了解，不过是几例用词，在治疗我的心疾吧。 Bakit mo ako pinipilit? Hindi ko sinasadya. Patay na ba siya? Huwag kang magtatakas. Lahat to ay plano mo. Huwag mong isipang tumakbo. 厉害三，一切都结束了，对我们后悔不起。 Jin Yao. Jin Yao. Binibini. Nasa ICU si Ginoong Fu. Hindi pa siya, ganap na stable. Bawal ang bisita ngayon. Maghihintay ako sa labas para samahan siya. Malubha ba ang sugat niya? Kasalanan ko lahat ito. Nangyari to dahil sa akin. Binibini. Maupo muna kayo. Hindi ito tungkol sa'yo. Pinressure ng Fu Corp ang Yongsheng Group. Winasak ang pamilyang Shu. Naghiganti si Shu Zhou. Kung hindi dahil sa akin, hindi masasaktan si Jin Yao. Kasalanan ko lahat ito. Tunay kang may kasalanan. Kung hindi dahil sa iyo, hindi magpapakatanga ang anak ko. Napresyurehan ang Yongsheng at harapin ang ganti ni Xuzhou. Ikaw ang malas ni Jin Yao. Ikaw ang dahilan ng paghihirap niya. Dati, ayaw ko lang sa pinanggalingan mo. Ngayon, hindi kita matitiis. Lumayo ka sa kanya o pagsisihan mo ito. Permahan mo to. CJ, pipirmahan ko. Malilipat ang pera sa account mo. Ayaw ko ng pera. Makita ko lang siya ulit. Huwag kang magmalabis. Simula ngayon, wala nang koneksyon. Ang dalawa ninyo, kung kontaktin mo ang anak ko, paiiyakin ko ang buong pamilya mo. Saxwan Cheng. 度假村项目也已经定下来了。 Jin Yao, pasensya tama ang nanay mo. Hindi kita pahihirapan, muli dahil sa akin. Iwan mo ako. 目前还没有。 Mas magiging maayos buhay mo. 就6年了，你也应该放下夫人，好好开始新生活。家里。 Salamat, Jia. Kung hindi ka sana tumawag ng pulis, napatay na sana kami ni Jin Yao. Ako ang dapat humingi ng tawad. Noon, kitang-kita kong, hinila ka nila ng walang awang magawa. 不然老师会给妈妈打电话。 Tara na, kaya mo ba talaga siyang pakawalan? 不好听啊。 Nasa ilip pa si Jin Yao. Hindi ko pa kaya harapin ang magulang niya. CJ, igalang ko ang desisyon mo. Tara na. CJ, 妈咪， Jin Yao, 想吗？ gising ka na. Inay. Nasaan si Juan Juan? Iniisip mo pa rin siya. Nakita ka niyang walang malay. Kinuha ang pera ko. Pumirma ng divorce papers. At umalis sa Xuancheng. Hindi siya gagawa noon. Nagsisinungaling ka. Nakita mo na ba ang mga dokumento? Naniniwala ka pa bang karapat-dapat ang babaeng ito para iwan ang pamilya Fu? Pag-isipan mong mabuti. Inaayos na ng tatay mo ang kasal mo sa pamilyang Shen. Bantayan mo ang salita mo. Alam mo na ang gagawin. 妈妈没。 Totoo ba ang sinasabi niya? Bilisan mo, hindi na kita mapipigilan. Aalis na ako, papunta na siya.
Kanino ka tumatawag? Mukhang kahina-hinala. May boyfriend ka na? Matagal ng kaibigan. Juan, ikaw at si Director Few. Anong gusto mong inumin? Sagot ko. Juan, sabihin mo sa harap ko. Iniiwasan mo ito. Uolong latte, okay lang. CJ, walang asukal. CJ, walang asukal. Juan, dapat ayusin ninyo ito ng harapan. Kahit maghiwalay man tayo, karapatan mong malaman ang dahilan. Hindi na ako makikialam pa. Aalis na ako. Kaya mo yan. Hanggang kailan mo ako iwasan? Tapos na tayo. Hindi na kailangang magkita pa. Hindi pa tayo legal na hiwalay. Pirmado na ang mga papeles ko. Bilisan mo na. Gusto ko lang malaman kung bakit. Bakit? Para sa pera. Bigla ko lang naisip ang lahat. Juan, hindi ito ang ugali mong kilala ko. Anong klaseng tao sa tingin mo ako? 20 milyong yuan. Alam mo ba ang ibig sabihin nito? Para sa katulad kong tao, ibig sabihin hindi na ako magkakumpulan sa bus o tren. Magkaiba tayo, Director Few. Akala mo tanga ako. Kinuha mo ang 20 milyon. Nagtitinda ka pa rin ng tsaa. Hoy, huwag mong hamakin ang mga manggagawa. Ano na masama sa pagtitinda ng tsaa? Balang araw, makakasabay kita. Sa tuktok ng Forbes list, hintayin mo lang. Ang katigasan ng ulo mo, parang ako noong bata pa. Hello. Ano? Papunta na ako. Teka, saan ka pupunta? Bukas pa ang tindahan. Babalik si Jiajia. Juan, Lolo, anong problema mo? tumatanda na ako. Kaunti na lang ang oras ko. Gusto kitang makita. At makapag-usap ng maayos. Sa iyo. Wala pa ring kidney donor? Bihira ang matching na donor. Sa kanyang edad, hindi na siya magtatagal. Ang kidney? Ano ba talaga ang kay Lolo? Doktor, malubha ba ang kalagayan ni EFU? Kapamilya ka rin ba? Magpa-test ka para sa compatibility. CJ, ako at si Fujinyaw. Tapos na tayo. Ano pa ang gusto mo? He, tungkol sa nangyari kanina. Nagpadalos-dalos ang asawa ko. Huwag niyong isapuso. Kasalanan ko. Diretsuhin mo na. May nangyari kay Jinyaw. Hindi. Si lolo ni Jinyao. Anong nangyari sa kanya? Sinabihan kami ng doktor kaninang umaga. Nakahanap ng tugmang kidney donor. Mabuti naman. Pero ano, ang nakitang kidney donor? Ikaw. Sinasabi mo bang, dapat akong mag-donate ng kidney? He, kung ililigtas mo ang tatay ko, magpresyo ka. Hindi ako magtatawad. Kailan mo, maiintindihang, hindi lahat sa mundo, napapamilihan ng pera. Sabihin mo ang mga kondisyon mo. Tutuparin ng pamilya Fu ang mga yon. Iginalang kita bilang ama ni Jinyaw. Pero ang transaksyonal mong pag-iisip, tratado lahat bilang negosyo. Nakakadiri. Humihingi ako ng paumanhin. Wala ako sa lugar. Gagawin ko. Matapos pumanay ang nanay ko, tinuring niya akong pamilya. He, salamat. Few, bumangon ka na. Juan, sigurado ka ba dito? Walang pera, mawawalan ka pa ng kidney, malaya ka na sa pamilya Few. Bakit mo gagawin to? Ayos lang. Hindi ko ito ginagawa para sa kanila. Mabait lagi sa akin si Lolo. Juan, handa na ang pre-op tests mo. CJ. Juan. Magpahinga ka ng maayos. Ang lakas mo na nga, mahina ka pa. Inaalala mo pa ang iba. Si Lolo. Ayos lang ba siya? Mali ang diagnosis kay Lolo. Tumatanda na siya. May problema sa bato. Hindi kailangan ng transplant. Yang doktor na yon, na-terminate na. Nakakahinga na ako. Yung divorce papers. Pinipirma ka ba ni Mama, di ba? Hindi. Kusa kong ginawa. Bakit? Tama si mama mo. Ang pagsama mo sa akin, nagdudulot lang ng masamang kapalaran. At para sa akin, sumwerte ako. Dahil sa'yo. Kung ikaw, Juan, nagkamali ako noon. Humihingi ako ng tawad. Kami sa negosyo, practical ang approach. Pasensya ka na, pagkatapos na nangyari kay Lolo Jinyaw, na-realize ko. Sa wakas, naintindihan ko. Ma, Malaki na ang anak ko, hindi ko na kontrolado. Ang buhay niya habang buhay. Madam, ikaw. Madam pa rin ang tawag? Ma, magpahinga ka muna. Pag gumaling ka na, ang preparasyon sa kasal. Pamilya Fu ang bahala. Hala, Juan, anong problema?
Magiging solo ka na, nanay. Juan, magkakaanak tayo. Tara na. Juan, magiging nanay ka na. Nung umalis ka, naiwan mo ito. Swerteng agimat ko to, nagdala sa akin sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Pag gumaling ka na, ikukwento ko ang buong istorya tungkol sa pulseras at sakin.